Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat, and kumusta po kayo? Ako po si Melissa, and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Sa ngayon guys, actually nasa Aries na po tayo, kung saan parang medyo exciting po itong tatalakayin natin. Ako mismo excited po ako, no? And ito yung dahilan sa pag-usapan natin kung ano po yung posible or nangyari po sa atin sa taong ito, kung ano po yung energy natin, ano po yung pinagkakabalahan po natin ngayong taong to, and ano po yung posibleng iwanan natin, baguhin natin na sort of character, pag-uugali, kung sakasakali po talang gusto po talaga natin ma-improve pagdating po ng 2025. So, ang gagawin po natin dito is gagamit po ako ng dalawang tarot deck, which is ito po, and then yung isa naman po is tignan natin kung ano naman po yung posibleng parating sa atin ngayong taong 2026. So, ito'y gabay lang po guys sa lahat po ng mga nandito po ngayon, no. Alam kong pagdating po sa tarot reading is like masyado po kayong seryoso, no. Masyadong seryoso. Siniseryoso niyo talaga. Okay, sa Aries, March 21, April 19. So, gagamit po ako ng Celtic Cross. Tingnan natin kung ano po talaga ang energy ng Aries, no, ngayong taong to. Tapos ano po yung parating. Sige. Okay. So, eto yung spread natin, no? So, mostly, ang Aries po, no? So, March 21 hanggang April 19 is naka-focus po kayo sa ating consciously, no? I mean to say na sa lahat or mostly sa inyo po, iniisip po niyo sana na makapag-abroad kayo or makaalis po kayo papunta sa ibang bansa. Ito yung consciously po na lumalabas, no? Yeah, hold on. Oh, ang tagal. Okay, this one, no, this is actually Ace of Pentacles, which is nakafocus po siya sa kung saan makaalis kayo, no, gusto ninyong pumunta sa ibang bansa, and pwede din po ito na ang iba sa inyo is like nag-iisip po na makabili po ng sariling lupa. Pwede din po na like sabihin po natin na gusto ninyong umalis po ng ibang bansa kasi gusto niyo pong makabili po ng sariling lupa, lote, kahit papano po, no. Either way guys, ang mas ano po, I think sa Aries po na they fail na makalabas po ngayong taong ito, no. Ngayong taong ito. Kasi po, no, may mga ano na po kasi, may kumbaga sa akin, kung pagsabayin mo itong tatlo, which is Ace of Pentacles and Four of Swords, is just like parang kasing ang pag-a-apply mo is like delay or sabihin po natin na minsan po talagang binabaliwala mo, and like aalis ka tapos hindi naman, aalis hindi naman, no. Ito yung energy mo ngayong taon na to, and ito yung mostly sa inyo, no, or sa card, mostly sa card po ninyo is merong usually tatlo, no, Ten of Swords, Ten of Cups, and Ten of Wands. So, pwedeng sabihin po natin na parang nakafocus ka po actually sa family mo. Yung more on, baka po nawili ka, baka po iniisip mo na, or more sabihin po natin na meron kang agam-agam kung ano po mangyari sa inyo pagdating sa ibang bansa. Kaya po talaga pong hindi po siya nagmamaterialize kasi subconsciously, no, subconsciously is Four of Cups, like aalis ho kayo kasi meron kang mga regrets, meron kang mga bagay po na pinanghihinayangan mo. And dahil ito ang dahilan kung bakit po gusto mong umalis. Usually po, ang pinakasentro kasi ng card po natin is like, sabihin po natin na, diba, sabi ko, aalis nga ho kayo, kaso lang delay po siya. Gusto mong makapagtrabaho, gusto mong umalis ng ibang bansa. And ito yung sa dahilan din po na actually yung asawa mo, no, like, gusto mo siyang tulungan, pwede din sabihin po natin na hindi sapat yung kinikita ng asawa mo. And but then subconsciously guys, I know, alam kong gusto talaga po ninyong umalis. Kaso lang alam po, parang meron kayong takot. Meron kayong takot na baka kung anong mangyari sa inyo.
And posible ito na ang sumunod kasi dito is 4 of Cups and the 10. And ito po yung parang nalulungkot ka. Kumbaga sa akin, lahat po ng Aries, kahit matatabang po kayo, sabihin po natin, as those who fail or those who fail na makapag-abroad or makabili po ng lote, mostly kasi talaga sa akin nakita ko sa travel Kasi meron pong marami kasi ang apat po is pundasyon. So, pwedeng sabihin natin na yung iniwan mo at saka yung aalisan mo, yung nag-aalanganin ka baga, yung takot kang tumawid. Like, aalis ka, maiiwanan mo yung pamilya mo, yung kung saan sila. Tapos, kung aalis ka naman po, paano naman po yung kung saan ka? Kung nandoon ka po, magiging okay ka ba? Magiging safe ka ba? So, marami kang iniisip. Literally talaga, guys, hindi mo siya makukuha o sabihin mo talaga, gusto mo talaga, yung bagang, mahirap siyang magmamaterialize dahil nga po sa subconsciously, hindi maganda ang dahilan ng pag-alis mo. Like, sabi ko nga sa inyo, marami kang regrets kaya ka po aalis. And for me, mabuting at hindi ka nakakaalis this year. Kasi para sa akin, lagi ko na pong ina-advise po yan sa inyo na kapag aalis kayo, kapag gusto ninyong umalis, dapat malakas ang loob ninyo, dapat po talagang buo ang loob nyo. Kasi pupunta ka po sa bayan, bagong mundo, na kung saan kailangan mo po na makuha sila lahat para po magiging successful ka or kahit papaano po magiging okay ka doon. At least magiging okay ka. Kasi alam po natin ang nangyari sa ibang mga OFW, di po ba? And eto naman po, kung titingnan mo kasi guys, at the center of your card actually is a page, or sabihin po natin na page of cups of 4 of sword, which is lagi mong, parang sabi ko baga kanina is parang lagi mo siyang dinidelay. Actually, may work ka na, may trabaho ka na kasi na siya. Kaso lang talaga pong ang subconscious mo talaga pong ayaw, takot. Okay, mayroon kang agam-agam, kaya po nag-aalanganin ka. Kahit sinasabi mong gusto mong umalis, kaya lang po nag-aalanganin ka. And ito po yung sa dahilan po na kaya po parang nabibigatan ka sa bahay, Like kung may work ka, nabibigatan ka na sa work mo, gusto mo po na po sana magpahinga. Well, actually, ang pupuntahan mo, trabaho pa rin At least dito sa Pilipinas is parang okay ka lang or easy ka lang kasi nandito ka sa Pilipinas. Pagdating mo doon sa ibang bansa, mas lalong maging mabigat na ang pakiramdam mo. Kasi 10 of Wands, actually you are thinking, sobra po ang trabaho mo. Parang iniisip mo na po para talaga sa pamilya, but hindi siya magandang dahilan na mag-a-abroad po kayo dahil sa pamilya nyo. Kasi actually, ang akala po ng karamihan na gustong mag-abroad is just like makatulong sila sa pamilya. That is not na nakikita ko. Mostly sa mga OFW, kinakaya na lang po. Pero this is not how, kasi ako isang OFW din. And alam niyo kahit po matagal na ako nakabalik, mayroon pa ring gap po nangyari sa amin ng anak ko kasi nga po malaki ang tampo niya dahil nga sabi ko nga iniwan ko nga daw siya, ano po ba talaga ang dahilan, So kuminsan magkakaroon ng trauma ang pamilya po natin, So for me, sa mga gustong mag-abroad po kayo, na magaan ang loob. Hindi po katulad nito. Anyway, ang susunod nito, meron kayong hidwaan ng family, pero at the end po guys, magiging okay din po lahat. And meron po kayong celebration within the family. Kung sa trabaho, kung sa bahay naman, parang napapagod ka na. Actually, alam niyo guys, yung napapagod ka kasi para kasing iniisip mo ikaw na lahat, paano na lang, ganito, ganyan. Ito kasi ang dahilan. So, ngayon po is 10 of Wands, like bakit mo kasi iisipin na ikaw lang mag-isa sa pamilya mo? Hindi ka naman paano ka nagkakaroon ng sabihin natin pamilya? Kung ikaw lang naman, kung ikaw lang din lang naman ang gumagawa ng lahat, which is actually imposible po yan. Magkaroon po tayo ng pagkakataon po na i-share ang burden po. Halimbawa, yung asawa mo, dapat bigyan mo rin siya ng pagkakataon po na maibigay niya ang kanyang point, maibigay po niya ang kanyang responsibilidad sa iyo. And then sa iyo naman, kasi sa akin, you always going back sa mga nakaraan mo. Kaya parang kumbaga sa akin, marami kang regrets, but it's already happened. So, alisin mo yan sa isip mo and then magbago po ang buhay mo, makakaalis ka man o hindi. Ngayon, tingnan natin, ngayon, nandito tayo sa pangalawang deck and tingnan po natin kung ano po ang mangyayari or ano po ang posibleng mangyari sa inyo kung
kung patuloy ka pa rin bang aalis o mangingibang bayan, and kung ano din po ang kahihinatnan ninyo. Alright? So sa akin, kung mahidwaan kayo sa pamilya nyo, okay din naman po kayo lahat. Yung mga regrets mo. So, yeah. And, mali kasi, mali. Or sabihin po natin na, para sa akin, no, sa lahat ng Aries, mas okay nga po na hindi ka nakakaalis. Dahil sa estado po ng mentality mo, mahirap po umalis na ganito kasi sa totoo lang, sa ibang bayan kasi, sa ibang bansa, mahirap doon, no? And baka po hindi mo kakayanin. Kala lang po kasi natin ang Aries matabang. No. Masyado kasi yan silang masyadong conservative. So, gusto nila yung mga laging looking always in the past, no? Kung nag-failed na sila noon. Anyway, tingnan natin ngayon, parating na 2026 kung ano po yung energy. The same card. Mag-ano po ako ng Celtic Cross pa rin. Okay, saan ko ito lalagay? Hold on. Okay, 8. Six of Wands. Alright. So, etong natin, okay, ang ating nakaraan is like, sabi ko nga sa inyo, balak mong umalis. Ngayon, ang mentality mo, or sabihin po natin na priority mo ngayong parating po actually na taon, is Ace of Cups. Still ang mga bata, no? Ang mga bata kasi Page of Wands. So, parang naghahanap ka po talaga ng trabaho. And, kuminsan po, Ten of Swords pa rin po, no? Parang, meron talagang nagtatraidor sa'yo. Parang kasing edad mo lang. Pwedeng sabihin po natin na hindi siya malayo sa'yo. Pero, ang conscious mo kasi ngayong taon na to is King of Pentacles. Which is, para sa akin, parang maganda po ang mentality mo this time, no? And parang sabihin po natin na may tao po na humahadlang sa iyo, bata sa isang ina, na parang kumaga sa akin nangyari na to. Alright? Parang kasi is like in the past, kasi nga po parang this year, para pong marami po ikaw nangyari sa iyo talaga itong taon na to. Maraming nangyari sa iyo na hindi maganda. Well, sabi natin na yung expectation mo this year talaga pong hindi nangyari. Isa na nga po yung hindi ka po nakakaalis. Ito po dahil po sa isang mag-ina. No? Mag-ina po sila, babae, lalaki na talaga pong tinatridor ka. Kuminsan po kasi like 8 of Cups. So, minsan may nakikita ako dito na pwedeng inggit. Yes. And ito'y parating ito ha. Ito yung dahilan kung bakit And pero overall na energy mo po is like mas marami ka pong pera ngayong parating na to. Hindi lang yung pera, guys, no, kundi magkakaroon ka po ng, kung hindi ka makakaalis. Dito kasi sa pangalawang cards po natin, wala akong nakitang may plano ka pang aalis. Magkakaroon ka po ng negosyo or trabaho kasi ang pinakasentro ng card mo is 3 of Cups, which is also combined with Page of Wands. So, ang Page 1, sabihin po natin ito na ito yung conscious mo ngayon, ito yung inner desire mo, parang nagkaroon ka ng parang, ito yung parang sabihin po natin na ang dahilan ng pag-alis mo, maghanap ka po ng trabaho or sabihin po natin na negosyo, which is also will happen this time kasi po ang conscious mo is King of Pentacles, which is good, it's money. And puro diamond po ang nakikita ko. Watch out lang po sa inyo kasi yung nangyari po sa inyo this year, mangyayari pa po siya this coming. Parang meron talagang tao po na talagang gusto kang ibagsak dahil po sa inggit, no? When it comes to money, kaya po minsan, yung 6 of Cups mo, sabi ko nga sa'yo, yung hidwaan po ng pamilya niyo, magiging okay na po siya. Ang baga sa akin, magkakaroon po kayo. May ibalik po yung nabasag po na relasyon sa mama mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Magiging okay po siya, marirepair po siya. Sabihin po natin kahit sa asawa mo, marirepair po siya. Now, etong sinasabi ko sa inyong Page of Cups, which is still na nandito po siya sa akin. Page of Wands, Page of Cups, which is parang ang gusto pa kasi nilang mangyari is like kung ano man po ang plano mo, hindi po mangyayari.
Well, luckily, no, kasi sa totoo lang, ayokong umalis ka po na hindi maganda ang sitwasyon. Kasi talaga po may tao po na gusto kang ibagsak. Yes. Ito'y meron siyang anak, okay, and kasing edad mo rin. And ito po yung isa po is rest, kahit ano man ang gusto mong gawin. Kasi depende po siya sa card kung saan po siya nakalagay. And matatagumpayan mo siya. 6 of Cups, 6 of Wands. So, kung anong gusto mong mangyari ngayon. Kasi ang alam ko last time is meron ka pong work, meron ka pong negosyo, kaya lang po talaga pong maraming nangyari sa iyo ang nangyari sa iyo ngayong 2025. Pero at 26 po, talaga pong makaka-recover ka noon. And ang sabihin po natin na pag mag-abroad ka, no, pag aalis ka, well, definitely it could be no, pwedeng yes, pwedeng no. Pero ang sa akin is like magkaroon ka po ng magandang work na kung saan magbibigay din po sa iyo ng pera. Kasi 6 of Wands, 8 of Wands, 6 of Wands, and 10 of Wands, no. Pwedeng sabihin po natin na puro kasi ito about work. And since ang card po natin is only black and white and consistent po siya, no, na parang sunod-sunod po siya. May nakikita din po ako dito na it's sad to say na meron pong member sa iyo meron pong member po ng family sa iyo na mawawala this year. This year po na, no, not this year, parating po na taon. Member of the family is not close to you pero mawawala po siya, na kung saan kung minsan po bumalik po sa kanya lahat po ng mga ginagawa niya sa iyo. And I'm so sorry but meron kasi siyang ginagawa sa iyo kasama itong kasama itong anak niya, na kung saan sinabi ko nga sa iyo na sinisira niya lahat ng pangarap mo. So very close sa iyo, no. Bibigyan kita ng hint, basta sabihin ko sa iyo mag-ina sila. And in the past, ito hindi ko siya masyadong nakikita kasi emotionally masyado ka pong drain, kasi sabi ko nga sa iyo, gusto mong umalis. Alam niyo kung bakit hindi nagwo-work yung negosyo mo, bakit parang aburido ka sa bahay mo, bakit parang lahat na lang po, parang marami kang hinanakit, you always looking in the past, nawala ka sa align ba, nawala ka sa ano ng iyong energy, dahil po ito dito sa mag-inang to. And now, may nakikita po akong, it's not really a symbol of, actually, sometimes it's not really bad, but you will also gain confidence po pagdating po sa spiritual world pagdating ng 2026, no. Parang most on dito mo maiisip talaga na totoo po ito. Kaso lang ikaw kasi yung tao na alam mo na pero binabaliwala mo pa, no. Ikaw yung tao na nakikita mo pero ayaw mong makialam dito sa mundo po ng hindi nakikita. Now, ang sa akin advice ko lang, mimix mo lang po ba siya, na what I mean is just like sa lahat po ng Aries na nandito, kasi marami pong nangyari po sa inyo this time, no. Alam kong ang dami mong regrets this year and it will continue so at first year. Patuloy pa rin ang pananakit or pagbibigay sa iyo ng problema nitong mag-inang to hanggang po December, January. Pero at the sunod-sunod na po yan, tuluyan na po silang mawawala, no. Sabi ko nga sa iyo, yung mga taong hindi maganda ang ginagawa, babalik din po sa kanila lahat yun, no? Right? Okay, bigyan kita ng life message. Ito yung oracle card ko na lately. Bago po to, bagong oracle card. Tingnan natin, no? And isang card lang po, pull out po natin kasi we are already 18 minutes, no? Unconditional love. Basahin ko, ha? Okay. Ikaw to, parang message para sa'yo. Okay, I choose to see the light in everyone, recognizing the divine in each being. I accept others as they are, offering compassion to all my brothers and sisters of the light. I offer unconditional love to everyone I meet, joining my soul with theirs to grow together in universal love. Now, ang Aries kasi is like, masyadong so hindi, actually kung makikita ninyo ang Aries matapang, pero kung makilala ninyo kasi yung Aries, yung totoong puso nila, makikita mo na masyado po silang mabait, masyado po silang yung bagang parang, kasi ang Aries kasi is from Saturn, and although Saturn correspond po siya sa God's Chronos, which is kakainin niya yung sarili niyang anak.
no? But actually hindi po yan nangyayari. Mostly sa sa Aries po na hindi pa po sila nagising or hindi po sila na nagkaroon po ng light. It's just like parang sila ang kinakain po ng sarili nilang energy. So kung makikita mo po na parang yung ahas kinakain yung sariling buntot, this is a symbol of hindi pa natatapos ang cycle mo this time, kaya po paulit-ulit po. Kumbaga sa akin, hanggang sa hindi ka matuto, hanggang sa hindi mo malalaman, hanggang sa hindi mo maano kung ano po nangyayari sa iyo, hindi mo siya marirealize, no? Paulit-ulit po ibibigay sa iyo hanggang sa makukuha mo kung ano po ang ibig sabihin po ng ating Diyos Ama. So, ibig sabihin, mga pagsubok lang to, pwede kang diktikin, diitin, hanggang sa magkakaroon ka po ng ganito pala. Then, so on. So, the same parables po na parang kumbaga sa akin, kung gusto mo magbuhay, magbago po ang daan mo, edi wag ka nang dumaan sa dati mong dinaanan, di po ba? Pero hindi mo yun marirealize hanggang sa hindi ka paulit-ulit na mauntog, di po ba? Okay, Aries, maraming salamat po sa inyo and thank you for watching and magandang araw po sa lahat po.